Isang napakagandang gabi sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Ito po ang ating ika-4 na serye ng ating pag-aaral at ito po ay nagpapatuloy sa ating temang dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig. By the way, ako po muli si Brother Joshua Aniban at ako po ay natutuwa at nagagalak at nagkaroon po muli tayo ng panibagong pagkakataon upang pag-aralan ng kanyang salita. At nung nakaraang gabi po o nung nakaraang mga panahon natin po na pag-aralan, ang tungkol po sa ang labanan ng pag-ibig o ang labanan sa pag-ibig, na kung saan inalaman po natin sa pag-aaral na yun, mga minamahal na mga kaibigan, na ang labanan sa pag-ibig ay nagsimula saan? Doon po sa langit na bayan. At doon po sa langit na bayan na yun, ay bago pa man magsimula ang labanan o bago pa man pumasok ang kasalanan, ay natutunan po natin na nung gabing iyon na merong isang namumuno doon at yun po ay ang ating Panginoon. At yun po ay ginagawa niya yung pangunan na yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po, yung Hesukristo na kung saan ay nabayubay sa krus dito sa lupa. At yung pamamahala niya sa langit ay kanyang pinangungunahan sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na mga anghel na sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung pong mga anghel na kung saan ay tinuturing natin sa ating mga panahon ngayon. At ang Panginoon po ay lumikha ng isang anghel na kung saan ay siya ang isa sa pinaka-leader ng mga anghel na yun sa langit. Ang pangalan niya po ay Lucifer, na kung saan ay ang ibig sabihin ay siya ay isang tagapagdala ng liwanag. Ngunit dumating ang panahon ng makita niya sa kanyang sarili na siya ay napakagandang anghel. Ang nangyari, mga minamahal na mga kaibigan, ay siya ay nagkaroon ng kasalanan sa kanyang sarili. At dumating sa punto na kung saan ay kinainggitan niya kung ano yung posisyon na meron ng Diyos. Sa halip na ikainggitan niya yung kanyang karakter, ay kanyang kinainggitan kung ano ang posisyon ng Diyos. Sa madalit sabi, siya ay nandaya sa langit at nadaya niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit, at kung saan yun po ay nagtulak sa kanila upang magkaroon ng labanan sa langit. Yung po sinasabi sa Apokalipsis 12, 7 at 9. Subalit sila ay natalo at saan po sila dinala? Sila ay dinala o tinapon dito sa lupa, na kung saan ay tinukso yung ating unang mga magulang, sina Adan at Eva, na sila po, yun po yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ngayon ng kalungkutan, karamdaman, mga luha, kabiguan at kamatayan. Yun po yung pinagmula ng lahat ng bagay natin naranasan ngayon. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay hindi ginusto ng Panginoon na tayo ay maging kagaya ng isang robot. Ganon din po ang pagmamahal niya dun sa mga anghel na kung saan ay sumama sa kampo ni Satanas noon, na sa halip na sila pasunurin sa pamamagitan ng takot, ay binigyan sila ng pagkakataon na makapag-decide sa kanilang sarili. At ganon din po ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga tao hanggang sa panahon ngayon. Dahil sa pag-ibig, ayaw niya tayong kontrolin, kundi nais niya na tayo ay sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating desisyon, tayo ay susunod sa Kanya. At yan po ay nais ng Diyos na patuloy nating gawin para sa Kanya. Nalaman din po natin noong nakaraang gabi na simula po sa labanan sa langit hanggang sa labanan dito sa lupa, hanggang sa darating pa mga panahon, ang Panginoon ay nanalo. Una, siya po ay nanalo sa langit, na kung saan ay natalo niya yung si Lucifer at yung kanyang ikatlong bahagi ng mga anghel na nadaya. So, ang score po noon ay 1-0. At pagkatapos po ay nagkaroon po ng labanan dito sa lupa, na kung saan ay dumating sina Lucifer, na dinaya tayo. Ngunit ipinadala ng Panginoon ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na bayubay sa cross, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay siya noong ikatlong araw, at ngayon siya ay nasa langit na bayan at namamagitan sa bawat isa sa atin. At kung makikita nyo, mga minamahal na mga kaibigan, yun po ay isang labanan din na nag-take place naman po dito sa lupa. Kaya kung makikita nyo po, nanalo ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon laban kay Lucifer. At habang nagpapatuloy po ang labanan sa panahon natin ngayon, yung labanan sa pagitan ng ating mga desisyon, whether ito ibibigay natin sa Panginoon o sa kaaway, ay meron pong ibinadala ang Panginoon, at natutunan po natin yun, na meron pong ipinadala ang Panginoon na tutulong sa atin upang ating magawa na piliin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Ang una, ang banal na espiritu. Ang pangalawa, ang anghel o ang mga anghel na itinalaga ng Panginoon para sa atin simula nang tayo ipanganak. At ang pangatlo ay ang ating mga mabubuting mga kaibigan. Sila po yung mga inilaan ng Diyos para tayo po ay magtagumpay laban sa kasamaan. At sinasabi po ng Biblia, lalo na po sa libro ng Apokalipsis, sa dating ang panahon sa pagbabalik ng Diyos ay magkakaroon siya ng tunay o sa huling labanan na mangyari kina Lucifer sa ating Panginoon, ay magtatagumpay ang Panginoon ng may assurance, mga kapatid. Mayroon siyang assurance na siya ay mananalo, at yun po ay magkakaroon ng pagkakataon na kung saan ay aalisin lahat ng Panginoon ng kasalanan, maging si Lucifer na nagiging dahilan ng ating mga pagdurusa at mga paghihirap sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, nung pinag-aralan mo natin ang mga bagay na yun, nakapili po ba kayo kung saang side kayo sasama? Kayo po ba'y nakapili sa side ng Panginoon? Dasal ko, kapatid, na ikaw ay pumili sa side ng Panginoon, dahil doon lamang merong kasiguraduhan ng kaligtasan sa Kanya lamang.
At nakita po natin noong nakaraang gabi na yon o nakaraang panahon natin pag-aaral na sa panahon natin ngayon ay nagpapatuloy ang labanang ito ng mabuti at masama sa pagitan ng ating isipan, nating sarili mga desisyon. Kaya patuloy po ko po kayong inaapilan mga minamahal na mga kaibigan na kung meron kayong desisyon na gagawin sa inyong buhay ay piliin nyo lagi kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil yun lamang kapag bibigay sa inyo ng assurance mga minamahal na mga kaibigan. At natutunan din po natin mga kapatid dun sa nakaraang pag-aaral na yon na upang ating malampasan sa tulong ng Panginoon sa ating mga sarili ang mga tukso o mga kahirapan o mga problema na ibibigay ng kaaway ay meron po tayong 4 na bagay na pwedeng gawin. Sabi po ng Biblia, tayo daw po ay manalangin. And then sabi po doon ay tayo po ay mag-aral ng kanyang yung nakasulat na pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos ipasakop natin ating mga sarili sa Diyos. At ang pang-4 ay labanan natin ang masama. Lahat ng masama dumating sa ating buhay, labanan natin ito ng mabuti dahil yun po ang example na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi mga minamahal na mga kaibigan, ay meron tayong isang napaka-espesyal na pag-aaralan. Ito po yung madalas na namamalagi sa sanlibutan ngayon, yung dahilan kung bakit hindi nagkakasundo ang siyensya at ang Biblia. Ngayong gabi mga minamahal na mga kaibigan, ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa paglikha ng pag-ibig. Tungkol sa paglikha ng Panginoong Hesus. Pero bago po tayo magpatuloy mga minamahal na mga kaibigan, tayo po ay manandali ang manalangin. Mapagmahal po namin Diyos na kung saan ay milikha ng lahat ng mga bagay. Maraming salamat dakilang Diyos dahil sa gabing ito ay ipapakita niyo po sa amin kung gaano po kayo kadakila, kung gaano po kayo makapangyarihan na nilikha niyo po ang lahat ng mga bagay. Dasal po na yung Panginoon na patuloy niyo pong buksan ang mga puso at isipan. Patuloy niyo po kami bigyan ng sapat na pananampalataya upang paniwalaan na kayo ang Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay. Maraming salamat dakilang Diyos sa isang kasiguraduhan na inyong diringin ng mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Simulan po natin ang pag-aaral mga kapatid. Sa ating pag-aaral ay kagaya po ng nangyari last time, ay sasagutin po natin ang ilang mga katanungan. Meron po tayong 5 katanungan na kung saan ay doon po iikot ang ating buong pag-aaral sa gabing ito. Unang tanong, ano ba talaga ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay? May mga nagsasabi na ang ating daw buong sansinuko pinagmula sa isang malaking pagsabog. Merong nagsasabi na ito daw po ay nanggaling sa isang maliit na selula na kung saan ay sa paglipas ng bilyon taon ay lumaki hanggang sa naging mundo na. So, ngunit tingnan po natin mga minamahal na mga kaibigan ngayong gabi kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. So, ano ba talaga ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay? Pangalawa, ano ang magpapatunay na merong tagapaglikha? Okay? Ano po ba yung mga bagay na makikita natin sa sanlibutan na magpapatunay na meron talagang Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay? Pangatlo, paano ba niya nilikha ang lahat ng mga bagay? Okay? Makikita po natin ngayon kung paano yung step by step na ginawa ng Diyos ang mga bagay dito sa sanlibutan. Pang-apat, ano ang kailangan nating mga tao upang maunawaan at tanggapin ang katotohanan ng paglikha? Meron pong isang bagay na kailangan mga minamahal na mga kaibigan na kung saan ay upang matanggap natin ang katotohanan ng paglikha, ito ay dapat na mamutawi sa ating mga puso at isipan. At panglima, ano po ba ang mensahe ng paglikha ng pag-ibig? Ano ba yung sinasabi nito tungkol sa atin ngayon? Na meron tong binibigay na isang pangako sa atin mga minamahal na mga kaibigan upang ating panampalatayan na meron talagang tagapaglikha. So simulan po natin ang pag-aaral. Unang tanong, ano ba talaga ang pinagmula ng lahat ng mga bagay? Yan po yung kadalasang tanong dito sa sanlibutan ngayon. Yung kagaya po na sinabi ko sa inyo, sa karaniwan sa sanlibutan ay pinaniniwalaan nila na ang mundo raw po ay nagsimula sa isang selula na kung saan ay lumaki, nabuo hanggang sa naging ito na sanlibutan na tinitirhan natin, maging tayong mga tao. So yun po yung teorya na nabuo noon. May mga tao na naniniwala na nangyari mga minamahal na mga kaibigan dahil sa mga iba't ibang paniniwala na nangyari dito sa sanlibutan. At may mga nagsasabi din, kagaya po na sabi ko sa inyo kanina, na nagmula daw po ang ating sanlibutan sa isang malaking pagsabog. At pagkatapos ng pagsabog ay nabuo ang sanlibutan, nabuo ang Pluto, ang Neptune, ang araw. Pero titingnan nyo mga minamahal na mga kaibigan, kung ganun ang pangyari, kung papansin niyo po yung mga bagay na sumasabog sa sanlibutan na ginagalawan natin ngayon, may makikita po ba kayong maayos na resulta? So makikita nyo po, kung makikita nyo mga minamahal na mga kaibigan, ay kailanman ang isang malaking pagsabog ay hindi magbubunga ng magandang bagay, kundi puro kasiraan. So doon pa lang napakahirap paniwalaan na tayo po ay nanggaling sa isang napakalaking pagsabog.
Ngunit ang Biblia, mga minamahal na mga kaibigan, no, kung saan ay nagpapatungkol kay Hesukristo, ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na kung saan ay magpapakita na meron talagang Diyos. Merong isang assurance na hindi lamang tayo lumitaw ng basta-basta. Hindi lamang lumitaw ang mundo ng basta-basta. So tingnan po natin ngayon, mga minamahal na mga kaibigan. At kung papansin niyo po, kagaya ng isang bahay, ang isang bahay sa isang lugar ay hindi po lalabas na lamang na parang isang kabuti, kundi meron po niya magdi-design, meron pong magpaplano kung paano yan gagawin, kung paano siya pagagandahin. Kagaya po ng isang daan, yung malinis na daan, yung maayos na walang bako-bako, yan po ay pinagplanuhan, yan po ay pinaghandaan, at yan po ay nilagyan talaga ng disenyo. Ganyan po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa ating sanlibutan. At sinasabi po sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. O ang mga, sa ibang mga salin po ay ang mga langit at ang lupa. So mga minamahal na mga kaibigan, dun pa lang sa unang talata, sa unang kapitulo, unang talata ng Biblia ng Genesis, makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, saan daw po tayo nagsimula? Sa Diyos. Dahil sinasabi, ang Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay. Maging yung ating kinagagalawan ngayon o yung mga nakikita natin sa labas ng kalawakan. Ang Panginoong Diyos ang naglikha ng mga langit at ng mga lupa. Ngayon ang tanong, ano po ba ang magpapatunay na ang Diyos ba talaga ang naglikha ng mga bagay? Ano ba ang magpapatunay na meron ba talagang tagapaglikha? Sabi po sa Isaiah 40:26, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. So pinapakita doon mga kapatid, mga kaibigan, na makikita niyo po doon na doon pa lang sa mga nilikha ng Diyos, doon pa lang sa pagtingala niyo sa langit, ay ito ay nagpapakita ng ang Diyos ang naglikha ng bagay. Ito ay nagsasabi na ako ay nilikha ng Diyos. So doon pa lang sa mga bagay, even sa nature na nakikita natin mga minamahal na mga kaibigan, ay magpapatunay na merong Diyos talaga naglikha. Ngayon ang tanong po is, paano ba nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan? Sabi po dito, mga awit 33:6-9, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nangyari ang mga langit, at lahat ng natatanong roon ay sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig, sapagkat siya ay nagsalita at nangyari, siya ay nagutos at tumayong matatag. So mga kapatid, sinasabi po doon sa talatang iyon, sa mga talatang iyon, na nilikha daw po ng Diyos ang langit at lupa, o ang langit at ang mga langit at ng lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat ng sinambit ng Panginoon ay nagkaroon ng katotohanan. Paano po nangyari? Tingnan po natin yung seri ng paglalang na matatagpuan sa Genesis 1 hanggang Genesis chapter 2, 1-3. Sabi po doon sa Genesis chapter 1, verses 3 and 4, sabi po dito, at ito na po yung simula ng paglalang ng Diyos. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Tingnan niyo po. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, sa unang araw ng paglalang ng Diyos, ay nilikha po niya ang liwanag, at nilikha din po ng Panginoon yung daloy ng araw at ng gabi, yung cycle po ba, yun po yung dahilan kung bakit meron tayong umaga at meron tayong gabi. So hindi lamang po liwanag ang nilikha ng Diyos sa unang araw, kundi nilikha din ng Diyos ang araw at gabi, yung cycle po ng isang araw. So makikita nyo po doon, dahil nakita ng Diyos na ito ay mabuti, yun po isa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Na ikalawang araw, sa Genesis 1, versikulo 6, sinasabi po doon, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. So, sa madalit sabi mga minamahal na mga kaibigan, sa ikalawang araw, ay nilikha po ng Diyos yung langit na kung saan nakikita po natin yun, kung saan lumilipad yung ibon, kung saan lumilipad yung mga eroplano. So, yun po yung nilikha ng Diyos sa ikalawang araw. At sa pangatlong araw po ay nilikha naman ng Diyos, sabi po sa Genesis 1:9 at saka 10, at sinabi ng Diyos, tingnan nyo mga kapatid, salita pa rin, at sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. So sa ikatlong araw mga minamahal na mga kaibigan, ay nilikha ng Diyos ang yung tuyong lupa natin ginagalawan natin ngayon, yung nilalakaran natin ngayon. Yan po yung nilikha ng Diyos sa ikatlong araw. At hindi lamang po yun.
Sinasabi po sa Biblia sa bersikulo 1 ng Genesis chapter 1, at sinabi ng Diyos pagkatapos niyang mapalitaw ang tuyong lupa, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. So mga kapatid, makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, pagkatapos na malikha ng Diyos yung tuyong lupa na ginagalaw natin ngayon, ay pinasibol niya yung mga pagkain na kinakain natin ngayon, yung mangga, yung santol, yung kayamito. So makikita niyo mga minamahal na mga kaibigan, yan po ay pinalitaw ng Diyos ayon sa kanilang mga uri. So nakikita niyo po doon pa lang makikita mo na kung sino yung Diyos sa paglilingkuran natin. Na alam niya na kung ano yung kapangailangan ng isang tao. Okay? So makikita niyo po doon, inilikha po yun ng Panginoon sa ikatlong araw. Una, nilikha niya ang lupa, pagkatapos ay pinasibol niya yung mga halaman na kinakain natin, yung mga gulay na kung saan nagpapalusog sa ating mga katawan. Pang-apat, sa ika-4 na araw mga minamahal na mga kaibigan, sabi po sa Genesis chapter 1, 14 and 15, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Yun po ay sinabi lamang ng Diyos. So sa ika-4 na araw, ang ginawa po ng Diyos ay nilagay niya po into function na magsisilbing sign na araw na at gabi. Yan po ang dahilan kung bakit sa araw o sa umaga ay meron po tayong haring araw na sumisikat, at sa gabi ay meron pong buwan na kung saan ay nagbibigay ng liwanag sa atin. Yan po yung ginawa ng Diyos sa ika-4 na araw, at pagkatapos kasabay po ng paglitaw ng buwan sa gabi ay may kita rin po natin yung mga bituin sa langit. Yan po ay ginawa ng Diyos o isinet ng Panginoon sa ika-4 na araw. So ika-4 na araw ay ang ginawa ng Diyos, nilagay niya into function o binigyan niya ng role yung araw, yung buwan at saka yung mga bituin. Yun po yung ginawa niya sa ika-4 na araw. Sa ika-5 araw mga minamahal na kaibigan, sabi po sa Genesis chapter 1 verse 20, at sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. So makikita niyo po sa larawan mga minamahal na kaibigan, sa ika-5 araw ay nilikha ng Diyos yung mga isda, yung mga hito, yung kung anumang uri ng mga isda ang inyong kilala mga minamahal na kaibigan, yan po ay nilikha ng Diyos nung ika-5 araw. At ganoon din po yung kanyang ginawa dun sa mga ibon na ating nakikita sa langit. Kahit ano pang uri ng ibon yan, yan po ay ginawa ng Panginoon sa ika-5 araw. Sabi naman po sa Genesis chapter 1 verse 24, at sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kanya o kani-kaniyang uri ng hayop at ng kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri at nagkagayon. So mga minamahal na kaibigan, yun po yung sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 24. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga hayop na gumagalaw sa lupa. Sinabi po niya. Nandun po yung mga unggoy, nandun po yung mga leon, yung mababangis na hayop nating alam ngayon o yung pinakamaaamong hayop na kilala natin ngayon o alam natin ngayon, maging yung aso nating alaga. Yan po ay nilikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Pagkatapos po nun ay sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, 26 to 27, at sinabi ng Diyos, nagkaroon sila ng panukala. Nung makita ng Diyos yung lahat ng bagay, sinabi niya ay mabuti, na parang napansin ng Diyos na meron pang kulang sa kanya nilikha. So, nung the same day, ika-6 na araw mga minamahal na kaibigan, sa Genesis chapter 1:26 ay sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sa mga minamahal na kaibigan, sa Genesis chapter 1 verse 26, makikita niyo po doon kung saan tayo ipinatter ng Panginoon. Sabi po doon, tayo daw ay pinatter ng Panginoon sa kanyang wangis. At nais ko na pong ipagpauna ang pag-imbita sa inyo mga minamahal na kaibigan, na muli po kayong makinig sa ating pag-aaral sa susunod na gabi, dahil ito ay nagpapatungkol sa ating mga tao. Okay? So yung pag-aaralan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 26, na tayo po inilang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So in Genesis 1:26 ay pinapakita po doon yung panukala ng Diyos na maglikha ng tao, at nangyari po doon, at sinabi sa verse 27 ng chapter 1 ng Genesis, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So nung makikita mo yung mga minamahal na mga kaibigan, nung ika-6 na araw
ay doon tayo nilikha ng Diyos. Tayong mga tao, yung especially sa ating unang mga magulang, sila ay nilikha ng Diyos noong ika-6 na araw. Pagkatapos na malikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, yung mga lupa o yung mga hayop sa lupa nating nakikilala ngayon. Sa Genesis chapter 2, 1-3, ipinapakita naman po dito mga minamahal na mga kaibigan, sabi dito, at nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At ano pong ginawa ng Diyos? Sabi po doon, yung naka-italicize dyan, siya po ay nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa na kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Nung ika-7 araw, mga minamahal na mga kaibigan, ay sinasabi po doon sa versikulo natin talata na binasa ay siya po ang Panginoon Diyos daw po ay nayari ang kanyang ginawa dito sa sanlibutan at siya daw po ay nagpahinga. Nagpahinga po ba siya dahil pagod? Hindi po. Siya po ay nagpahinga dahil yun po ay parang isang panahon na kung saan ay itatalaga niya lahat ng mga bagay. Dahil kung makikita niyo po yung kasunod na versikulo na ating binasa, pagkatapos po niya magpahinga, mga minamahal na mga kaibigan, ay kanya itong binasbasan. Pagkatapos ito ay ginawang banal. So, parang ang ginawa po niya sa ika-7 araw ay itinalaga niya yung ika-7 araw para po ito ay magsilbing alaala sa lahat ng kanyang ginawa dito sa sanlibutan. So, kung makikita niyo po yung sinasabi ng Biblia simula sa Genesis chapter 1 hanggang sa Genesis chapter 2, 1-3, ipinapakita po doon na nilikha ng Diyos ang ating buong sanlibutan sa loob ng 7 araw. Ganyan po makapangyarihan ng ating Panginoon na kanyang gawin ang mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kapangyarihan. At kung makikita nyo mga minamahal na mga kaibigan ay doon pa lang makikita nyo na hindi lang tayo lumitaw ng basta-basta. Napakalabong isipin na tayo nang galing sa isang pagsabog o galing sa isang selula dahil doon pa lang sa binasa natin mga talata ipinapakita na kung ano yung mga steps, kung ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos na upang likhain ang sanlibutan na ating ginagalawan ngayon. So mga minamahal na mga kaibigan, kung ikaw o kung meron kayong mga kasama sa inyong bahay o sa inyong buhay na hindi naniniwala sa Diyos na siya ang naglikha ng lahat ng bagay, ay ito na ang inyong pagkakataon upang itama ang bagay na yon. Na ipakita nyo ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang naglikha ng mga bagay. Hindi tayo nanggaling sa isang pagsabog, hindi tayo nanggaling sa isang selula, kundi tayo nanggaling sa isang Diyos na kung saan ay makapangyarihan sa lahat. Nakita po natin ngayon na sa loob ng 7 araw nilikha ng Diyos, yung 7 araw na pagkalikha ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan, ay literal na mga araw. Dahil kung papansinin niyo po, babasahin niyo po in Genesis chapter 1, 2, and chapter 2, makikita niyo po doon ay nagkahapon at nagkaumaga unang araw, nagkahapon, nagkaumaga, ikalawang araw. At kung pag-aaralan niyo pong maigi yung mga talatang iyon, mga minamahal na mga kaibigan, yung sabing unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, yung po ay sa kalendaryo o sa way ng pag-observe ng Panginoon ng mga Hebreo tungkol sa isang araw ay yung pong araw na sinasabi doon ay ang ibig sabihin po nun sa Hebrew word ay yom. Na kapag ito po ay sinamahan ng numero, ito po ay nagiging literal na araw. So, yun po yung nakalagay sa Biblia na literal na araw na mga araw na nilikha ng Diyos, ang langit at ang mga lupa na kung saan ay ginagalawan natin ngayon, mga minamahal na mga kaibigan. Ngayon ang tanong, mga minamahal na mga kaibigan, ika-4, ano ang kailangan upang maunawaan at matanggap natin ang katotohanan tungkol sa paglikha? Ano ba ang kailangan natin para matanggap natin sa ating sarili na merong Diyos na makapangyarihan na naglikha ng lahat ng mga bagay? Sabi po sa Hebreo 11:3, sabi po doon, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, kung makikita nyo mga minamahal na mga kaibigan, isang bagay ang kailangan natin, pananampalataya. At kung wala ang bagay nito sa atin, mga minamahal na mga kaibigan, ay hindi natin, kahit anong sabihin sa atin ng Biblia, ay hindi natin ito matatanggap. At mga kapatid, ang pananampalataya ay manggagaling sa Diyos. Kung hihilingin mo na bigyan ka niya ng pananampalataya, ay ibibigay niya ito sa iyo upang ikaw lamang ay makatanggap sa katotohanan na lagi niyang ibinibigay sa iyo araw-araw. Ngayon, ang tanong, mga minamahal na mga kaibigan, ito na po yung pinaka-concluding part ng ating pag-aaral. Ano ba ang mensahe ng paglikha sa atin sa ating mga tao? Ano ba ang binibigay ng message nito sa atin na bakit natin ito kailangan pang hawakan na merong Diyos na nilikha ng lahat ng mga bagay? Tingnan po natin. Sabi po dito
ang Diyos ang siyang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ipinapakita po ng paglikha na ang Diyos ang naglikha ng lahat ng mga bagay at inihayag sa banal na kasulatan yung ating pong yung nakasulat na pag-ibig ng Diyos. Banal na kasulatan, ang tunay na kasaysayan ng kanyang gawang paglalang. Yan po yung ating napag-aralan kanina. Sa 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa at nagpahinga sa 7 araw ng unang araw o ng unang sanlinggong iyon. So, unang isang linggong iyon, mga minamahal na kaibigan. So, pinapakita po dyan ulit na parang sinasummarize sa atin na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa loob ng 7 araw. Sa gayon, kanyang ginawa ang Sabat bilang walang hanggang alaala ng natapos niyang paglalang. Ang unang lalaki at babae ay nilalang sa wangis ng Diyos. Yung pong ating unang mga magulang nilalang sa wangis ng Diyos bilang putong ng gawang paglalang. At binigyan ng kapamahalaan sa sanlibutan at kapananagutan sa pag-aalaga dito. Nang matapos ang mundo, ito ay napakabuti at naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. So, pinapakita po dun sa ating mga binasa, mga minamahal na mga kaibigan, na yung paglalang ay nagsisilbing pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang isang purpose kung bakit ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos, kung bakit tayong mga tao nilikha ng Diyos, upang maihayag kung gaano kaluwalhati ang Panginoon, kung gaano siya makapangyarihan, kung ano ang kaya niyang gawin. Upang ipakita sa buong sansinukob na siya ang isa lamang na Diyos sa dapat nating paglingkuran. Yan po yung isa sa ipinapakita ng paglalang. Ano mo pang sinasabi na parang ipinapakita sa atin o mensahe sa atin ng paglalang? Sinasabi po sa Matthew 10:31, huwag nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Mga minamahal na mga kaibigan, ikaw ba yung tao ngayon na kung saan nag-aalala? Ikaw ba yung tao ngayon na maraming problema? Ikaw ba yung tao ngayon na hindi mo alam o wala kang kasiguraduhan sa iyong sarili? Sinasabi po sa Mateo 10:31, mga minamahal na mga kaibigan, na huwag kayong mga takot o huwag kayong mag-alala. Yan po yung pinakang context ng Matthew chapter 10, na huwag po kayong mag-alala. Bakit? Kung ang maya nga ay pinapakain ng Diyos na hindi man lamang nagtatrabaho, paano pa kaya tayong mga tao kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon? Kung makikita nyo mga minamahal mga kaibigan, doon sa proseso ng paglalang ng Diyos sa loob ng 7 araw, ang ginawa ng Diyos ay sa unang araw, 2 araw, 4 na araw, hanggang 5 araw, 6 na araw, ay ginawa ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng isang tao. Pagkatapos, doon pa lamang tayo nilikha. Okay? Isipin nyo mga minamahal na mga kaibigan, kung nilikha na agad ang tao nung unang araw pa lang, kundi tayo nangapa sa dilim. O nilikha tayo ng 2 araw pa lamang, ay kundi tayo nalunod. Kung tayo nilikha nung 3 araw, ay wala pa tayo yung lupa nun. So mga minamahal na mga kaibigan, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung ano ang gusto mong makuha dito sa buhay. Alam din ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa iyo. Doon pa lamang sa paglikha ay nakita mo na kung ano na yung mga step by step na ginawa ng Diyos bago pa tayo likhain ng mga tao. Nilikha niya na lahat ng kailangan natin. Siya ang nakakakita ng lahat ng ating kailangan. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon upang i-reveal ito sa iyong buhay, mga minamahal na mga kaibigan? So, wag po kayong mag-alala kung kayo ay merong takot, kung kayo ay merong pangamba sa inyong mga sarili. Dahil meron kayong Diyos na manlalalang na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at alam ang pangangailangan mo. Sabi rin po sa Matthew 10:30 o 30, o Matthew 10:30, sabi yun, datapwat maging ang mga buhok ng iyong ulo ay pawang bilang na lahat. O alam ng Diyos ang bilang o dami ng buhok na meron ka sa iyong ulo. Nabibilang ng Diyos. Ikaw kapatid, kayo bang bilangin ang bilang ng iyong buhok? Ang Panginoon kaya yan. Yan po ang isang patunay na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Na ang Diyos ay alam kung ano ang sitwasyon na meron ka ngayon. At handa siyang gumawa ng paraan kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa sa iyong buhay. Sinasabi po sa Isaiah 49:15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin? Na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata. Oo, ito'y makakalimot. Ngunit hindi kita kalilimutan. Yan po sinasabi ng Panginoon. Hindi kita kakalimutan. Narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Wow. Ang iyong mga kuta ay laging nasa harap ko. Mga kapatid, yung versikulo na yan, yung Isaiah 49:15, kung inyo pong tatandaan, ipinapakita po dyan na ang ina na kung saan ay dinala ang kanyang anak sa kanyang bahay bata sa loob ng 9 na buwan,
ay nakakalimot sa sanggol na iyon. Pero ang Diyos na naglikha sa ating mga sarili, sa ating pagkatao, sa pamamagitan ng kanyang kamay, ay hindi tayo kinakalimutan kailanman. Yan po yung isang patunay na kahit ikaw ay sa pakiramdam mo ay nag-iisa sa iyong buhay, ang Diyos ay laging kasama mo. Kung ikaw ay dumarating sa punto na parang wala na taong naniniwala sa iyo, wala nang taong nagki-care sa iyo, o walang taong kumakalinga sa iyo, mga kapatid, nandyan ang Diyos na naglikha sa iyo. Hindi kanya pinababayaan kailanman. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit napakarami mong problema, kung bakit hanggang ngayon, kahit napakarami mong pagsubok sa iyong buhay, ikaw ay nabubuhay. Bakit? Dahil nandyan ang paggabay ng Diyos sa iyo, na lagi kang inaalalayan ng kanyang mga kamay. Dahil ikaw ay inanyuan niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ganyan ka kahalaga sa Diyos, mga minamahal na mga kaibigan. Ganyan kayo kahalaga. Sana sa tuwing kayo nakaranas ng lungkot, lagi niyong isipin, meron pa akong Diyos na nagmamahal sa akin at hindi niya ako pababayaan. Yan po ang isa sa mensahe ng paglalang ng Diyos sa atin. Mga kapatid, nakita niyo ngayong gabi kung gaano na lamang ang concern sa inyo ng Panginoon. Kung gaano na lamang ang alam ng Diyos tungkol sa ating buhay. Kung gaano na lamang makapangyarihan ng Diyos para siya ay makagawa sa ating buhay. Ito ang lahat ng mga mensaheng ito ay ibinibigay sa iyo ng Diyos ngayon. Ang tanong lang kapatid ay, handa mo ba itong tanggapin sa iyong buhay? Handa mo bang paniwalaan o panampalatayanan na merong isang Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay, nakakaalam ng lahat ng iyong pangailangan, maging ang buhay na meron ka ngayon, siya ay may hawak. Siya ang nag-anyo sa iyo, siya ang na nagbigay sa pagkatao mo, at kahit ikaw ay nalulungkot ay hindi kanya iniiwan. Yan ang Diyos, yan po ang mensahe ng paglalang na pinag-aralan natin ngayong gabi. Ang tanong lang mga minamahal na mga kaibigan, ito ba yung tinatanggap sa iyong buhay? Ito ba yung sinasampalatayanan? Dahil ngayong gabi ikaw ay tinatawagan ng Diyos upang ikaw ay manampalataya sa kanyang mensahe, sa kanyang yung katotohanan ng paglalang na ibinigay sa iyo sa gabing ito. Hari nawa kaibigan ay alisin mo yung mga bagay na nagiging hadlang. Alisin mo yung mga teorya na kung saan ay itinanim sa iyo simula na ikaw ay pagkabata na tayo ay nanggaling lamang, o ang lahat ng mga bagay ay nanggaling lamang sa isang pagsabog o sa isang selula. Kundi tanggapin mo ngayon, alisin mo yung mga kapatid at tanggapin mo ngayong gabi yung sinasabi ng Biblia sa iyo, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, na tayo ay nanggaling sa Diyos lamang, na kung saan ay makapangyarihan sa lahat at nakakaalam ng ating buhay, nakakaalam ng ating pangailangan, at handang gumawa ng dakila sa iyong buhay kung bibigyan mo siya ng pagkakataon. Kapatid, kung nais mong magkaroon ng pananampalataya na kung saan ay kayang tanggapin ang katotohanan ng Biblia tungkol sa paglikha, nais kong imbitahan ka na manalangin kasama ko. Tayo manalangin. Mapagmahal po namin Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay. Diyos na kung saan ay nakakaalam ng lahat na meron kami sa aming mga sarili. Diyos na nakakaalam ng aming kalagayan sa mga panahonang ito. Hinihiling ko po, dakilang Ama, na kayo ay patuloy na mamutawi sa aming mga puso at isipan, na kayo po ay gumawa ng paraan upang kami magkaroon ng pananampalataya patuloy tungkol po sa inyong paglalang dito sa sanlibutan. Salamat dakilang Diyos dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat Panginoon Diyos dahil alam ninyo kung anong pangangailangan namin. Salamat dakilang Diyos dahil kahit kami sa sarili namin madalas ay nagkakasala, kayo ay nandyan upang i-provide ang aming pangangailangan. Kayo ay nandyan upang kami ay alagaan, gabayan, ingatan. Nandyan kayo Panginoon upang ipakita sa amin na katotohanan sa kabila ng aming paglimot sa mga bagay na yon. Nakilang Ama, dasal po namin Ama, na yung pananampalataya na nais niyo pong ibigay sa amin ay laging manatili sa amin. Na sa ganung Panginoon, anuman ang revelasyon na ibibigay sa amin ng Biblia, ay patuloy po namin itong matatanggap at makikita sa aming mga sarili. At ito ay aming sasampalatayanan, tatanggapin, at darating ang panahon Panginoon, ito ay aming ibabahagi sa mga tao na nangangailangan nito. Maraming salamat dakilang Diyos sa isang kasiguraduhan na kayo ang Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay. Ibinabalik po namin paborit pa salamat sa inyo, at pagpalayo rin po nawa ang mga tagapanood at tagapakinig sa gabing ito, na sana ay sa kanilang pag-uwi ay sila po inyong ingatan at patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang mga ginagawa sa buhay. Ipakita niyo po Panginoon na anuman ang desisyon na kanilang gawin sa kanilang buhay, kayo ay laging kasama nila. Maraming salamat dakilang Diyos na inyong dirigin ng mga panalangin sa pangalan ni Jesus.